Mayong araw mga ka-Rampage, finally dumating na ang aking package from a live seller sa California. And it's a Kate Spade na bag, parang duffel bag na black and white. Wala pa kasi akong bag na black and white. Ang meron lang ako kasi puro mga black and gold and black, brown, gold, and wala pa akong black and white. So, nag-try lang din akong umorder sa live seller na ito kahit sobrang dami niyang followers at ang sabi doon napakahirap mag-mine. So parang na-challenge lang din ako kaya gusto ko ring umorder sa kanya at mag-mine kung makakuha ba ako ng bag. So unang gagawin, maglagay ng plastic sa tabletop para hindi madumihan kasi ang package ay pakiramdam ko madumi yung mga paligid-paligid. So, this is it. Ito yung package galing sa California. Actually, itong LBC na to, hindi to galing sa California na kasi yung live seller sa California based sila. So, sa California sila nakatira. Pumupunta sila sa iba't ibang stores like eto, Kate Spade, Coach, Michael Kors, Karl Lagerfeld. Pupunta sila sa store na yon, doon sila nagla-live selling sa loob ng store. Tapos magmamine ka, yung mga orders na ipapadala sa office nila sa Baguio. Then from Baguio, sila naman ang nagpapadala sa mga customers dito sa Pilipinas like me. So, etong LBC na to, this is from Baguio, pero galing siya sa California-based live seller. Live seller kasi doon ka lang pwedeng bumili kapag nagla-live selling sila. Although pwede ka namang merong mga times na nagpo-post sila ng items sa page nila na hindi sila nagla-live, yun pinapost lang nila, pero yun yung mga nabogus na mga items sa live selling nila, so hindi binayaran. So yun pinopost nila sa page nila, doon mo ipapurchase, pero sobrang konti lang yun. So live seller talaga sila kasi nagbebenta sila during live lang. Iba yun sa online seller kasi ang online seller nagbebenta, nagla-live sila paminsan-minsan, pero yung mga items nila naka-post talaga, naka-itemize yun sa page nila or sa social media platforms nila naka-post yun. And then, iba din yung mga personal shoppers, which is, yun yung gusto ko. So, but before that, buksan muna natin kasi kahapon pa to dumating. At hindi ko pa siya binuksan. Medyo mataas yung table ko ngayon. Nakaupo kasi ako sa floor. Ayan. So, sarado. From LBC Baguio. Ayan, binuksan ko siya. Ganito lang siya nung dumating. Naka-plastic lang siya, hindi siya naka-box. May mga ano kasi. Naka-plastic lang siya. Yung packaging niya, parang hindi mamahalin yung bag. Parang bumili ka lang sa sa Shopee ng mumurahing bag. Ganun lang yung packaging niya. Parang hindi mamahalin yung binili ng bag. Anyways, dumating naman, so okay lang. So, ayun. Ganito lang yung bag na dumating. Ito lang siya. Pero Kate Spade to. Original na Kate Spade from California. Pero yung packaging nila, ayan. Hindi siya naka-box. Ipapakita ko pala. Yan, yung packaging. Ayan, binalot lang. Yung ganyan. Para ka lang bumili ng sige 1,000 bag or wala pang 1,000 bag sa Shopee. Yun yung package niya.
So, ayan, ito yung bag. Ayan, naka-plastic. Sa totoo lang, napaka-cheap ng packaging talaga nila. Ang daming reklamo, hindi pa na flinex yung bag na bumili. Well, pag-usapan natin yan. Kasi, i-compare ko sila sa personal shoppers na kilala ko sa Canada. And hindi na natin pag-usapan yung sa Japan kasi yung sa Japan kasi hindi ako masyadong naano doon kasi halos puro mga second hand. So dito lang tayo sa live seller sa California and personal shopper sa Canada dahil pareho sila ng mga items. Mga ganito din, Kate Spade, Coach, Karl Lagerfeld, Michael Kors, mga ganun din, Lacoste, mga ganun din. So this is the bag. Ayan, original siya. Ganyan, 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 ganyan. Ito siya. Nagmine ako kasi gusto ko yung bag. Kasi yung size niya, tamang-tama lang. Pang mall. Ayan. Eto, may ganyan kasi siya. Ito yung sling bag niya, which is hindi ko naman masyadong ginagamit yung sling kasi hindi ako mahilig sa sling bag kasi kapag sling bag, nasisira yung forma ng t-shirt mo, mahilig ako mag-t-shirt ng So, ayan. Ayan siya, Kate Spade. Nablaban. Ito yung logo. Na metal. Ayan, ayan. May mga Kate Spade siya. Original siya from California. Ito yung sinasabi ko before na live seller sa California na napakadami niyang followers. Kapag nagla-live selling siya, marami siyang viewers. Umaabot ng thousands, minsan 100, 600, 800, ganun. And all of them, nililook forward na makapag-mine. So, etong live seller nito, wait lang. Pag-usapan natin yan. Talaga kasi hindi ko gusto yung disappointed ako. Hindi sa bag ha. Hindi sa bag. Kasi yung bag gusto ko siya. Kasi wala pa rin akong Kate Spade eh. This is my first Kate Spade. So yan. So ayan, nandyan pa yung tag, $389.99. Tapos sa Canada, this is 479 Canadian dollars. So, kompleto pa siya. Ayan. So, this is the bag. Gusto ko yung bag. I love the bag. Gusto ko siya dahil leather. Kasi gusto ko talaga sa mga bags ko is leather talaga. So, gusto ko yung bag na to kasi leather and black and white. So, may black and white siya dyan. And yung strap niya, black and white din. Tapos may lagayan ng mga kung ano-ano dyan. So, I love the bag. Wala akong problema sa bag. Now, pag-usapan natin yung live seller ng California compare doon sa binibilihan kong personal shopper sa Canada. Okay? Now, una, sa presyo. Sa presyo kasi, halos magkapareho lang. May mga items na mas mahal itong live seller sa California at mas mura yung personal shopper sa Canada. Pero, yung items, dumadating, like eto, sa California, ano kasi to, sea cargo kasi to. So, 2 to 3 months dadating dito. So, place ko yung order. Or nag-mine ako ng, I think, September 1. Sinend ko yung screenshot sa kanila kasi first time akong mag-mine sa live talaga. So, hindi ko alam.
Nagsend ako ng screenshot ng September 2. And today is December 6. So, kapon siya dumating December 4. So, 2 months mahigit siyang dumating sa akin. So, yan yung presyo is halos magkapareho. Yung padala sa'yo yung item, napakatagal neto. So, well, nakalagay naman doon na 2 to 3 months kasi sea cargo nga siya. So, kung nagmamadali ka, very no-no ang sa live seller sa California. Sa personal shopper sa Canada, medyo mas mataas ng konti yung presyo niya dito. Pero, free free air shipping siya. So, napaka-convenient nun. Kasi kapag bumibili ako doon, 4 days to 1 week, dumadating na sa akin yung items. So, napaka-convenient kasi yung excitement mo, nandiyan na siya kaagad. So, kung bibili ka ngayon, maglo-look forward ka na yung item mo, dadating na kaagad in the next few days. So, yun, very big plus, very big check ako doon sa sa personal shopper sa Canada. Live seller sa California, no. Next, sa time, yun nga ang time, mas mabilis dumating yung sa Canada, live seller sa Canada. Sa service tayo. Doon ang dami nating pwedeng pag-usapan sa service dahil unang-una, kaya pakiramdam ko kasi sobrang dami siyang followers. Kumbaga, kapag nagla-live selling siya, nasabi ko nga na more than 1,000 yung nanonood, or hundreds, 300, 500, 600, 800 nanonood. Tapos, all of them, naglo-look forward na makapag-mine kasi mahirap nga daw makapag-mine kasi agawan. Kasi, for example, no, parang, mag-flex siya ng item, tapos sasabihin niya na etong bag na to, 25 pieces lang. So, sa out of 600 or 800 na gustong mag-mine sa bag na to, 25 lang yung pwede niyang mapagbigyan. So, mag-uunahan talaga sa pag-mine. So, nandoon yung challenge nating mga tao na ako yung makakuha niyan, ako yung makakuha niyan. So, parang na-challenge ka, kaya ka magmamine ng item. So, yun din siguro yung dahilan kung bakit ang daming nanonood. Kasi yung challenge ba na ako yung makakuha. Or yung parang gambling lang yan, or parang tumaya ka lang na sana ako yung manalo. Parang ganun yung feeling, or maglaro ka sa isang online game na mananalo ka. Parang ganun lang yung feeling niya. Kaya din ako, na-challenge din ako, kaya ako nag-mine. Gusto ko siyang ma-try, yung feeling at yung experience na yun. So, yun yung nakikita kong isang dahilan kung bakit maraming nanonood sa kanya at nagmamine. Kahit marami namang mga personal shoppers na mas convenient na doon umorder at doon bumili. Next, yung pag-inquire sa kanya ng items. Unang-una, nag-inquire ako ng item kasi may specific akong specific akong gusto sa Coach before. Tapos sa Coach, hindi sa Kate Spade, sa Coach, nag-inquire ako sa kanya. Ang sagot lang sa akin, watch our next live selling. Kasi hindi pala pwedeng mag-inquire sa kanila kapag hindi nagla-live kasi yung mga binibenta nga nila sa live lang. So live seller siya. Doon lang siya available kapag nagla-live. Doon mo imamine yung item kapag nagla-live siya. So, hindi ka pwedeng mag-inquire sa item. And one thing, yung live seller na to, hindi siya pwedeng, halimbawa, pupunta siya sa store ng Kate Spade. Doon siya magla-live sell sa isang sulok, nandoon siya, tapos dadalhin lang yung mga items doon. Ang ila-live selling niya, yung mga naka-sale or naka-clearance or discounted items, kasi yun yung mura. For example, kung gusto mo ng may specific kang item sa Kate Spade na gusto, like backpack, sabihin mo na
Paki-flex naman ng backpack kasi gusto kong tumingin ng backpack. Ang sasabihin niya, um, ay hindi naka-sale ang backpack. Hindi ako mag-flex ng backpack ngayon kasi hindi siya naka-sale. Ganon siya. So, paano ba? Kumbaga, kung gusto mo yung item na flex niya, mine ka. Hindi ka pwedeng umarte at sabihin mo na yung sa Kate Spade na to ang gusto ko, pakikuha naman. Hindi yun pwede sa kanya. Now, parang sa sobrang dami ng followers niya at sa sobrang dami ng nanonood sa kanya, hindi na niya mabigyan ng tamang service. No? And, kasi parang halimbawa, sa Facebook page niya, doon ka lang pwedeng mag-chat kasi doon ka pwedeng magtanong. So, kung magtatanong ka ngayon sa sobrang dami ng naka-log na inquiry sa kanya, tanong sa kanya, kailan masasagot yung tanong mo? Sa next few days pa. Hindi yun convenient para sa akin for an item na mahal. Oo. Convenient siguro yung sa akin ko yung minain ko or yung bibilin ko is nasa 1,000 lang. Pero kung mahal na siya, parang hindi naman tama na hindi ka makakuha ng magandang service. No? Next thing, yung sa choice of words niya. Since napakarami niyang viewers, napakarami niyang followers, or napakarami ng viewers kapag nagla-live siya, maraming nag-aabang ng live selling niya. Parang hindi na siya nakakakuha ng magandang words or choice of words na kapag nagsasalita siya para sa isang customer, no? Kasi parang pakiramdam ko sa experience ko, hindi na nagmamatter sa kanya kung mawalan siya ng 1, 2 or 3 customers sa choice of words niya. Kasi anyways, napakaraming customers na nag-aabang na makakuha ng item. Napakaraming customers na nag-aabang na makapag-mine ng items niya. Kasi yung challenge nga na makapag-mine doon sa mga items niya. Siguro itong mga customers na to, hindi nila alam na napakadaming personal shopper sa Canada na pwedeng orderan, pwedeng bilhan with the same price na napakaganda ng service kasi ipaprioritize ka talaga. Hindi siguro nila alam kaya dito sila nagsisettle sa sa live seller sa California na hindi na nabibigyan ng magandang service ang mga customers niya kasi sa sobrang dami ng nag-aabang na makapag-mine sa kanya. For me, very big no. Hindi ko na uulitin na umorder pa sa live seller sa California. Gusto ko lang maka-experience na umorder sa kanya pero hindi ko na uulitin kasi yung service, hindi ako satisfied kasi pakiramdam ko para akong nagkautang ng loob sa kanya dahil bumili ako sa kanya. And kahit nagla-live selling siya, lagi niyang sinasabi na huwag niyong i-up yung message niyo kasi napakadami niyong nagme-message, hindi ko kayo masasagot. Yung mga ganun, yung parang choice of words, the way you deliver it to the customer yan. Tumubo ka dyan at kagaya ko, alam ko yung totoong presyo nito. Alam ko yung totoong presyo kapag bumili kayo ng maramihan, sa clearance. Alam ko yung totoong presyo. Alam ko kung magkano yung tinubo nyo. At hindi siya libre at hindi maliit yung tubo. No? So parang to get the service na hindi maganda, parang hindi deserve ng customers na ng ganong service na lang dahil napakarami mong kailangang sagutin, ang dami mong kailangang ang dami mong customers at hindi na nagmamatter sa kanila na mawala yung iilan dahil sa choice of words. So hindi ko talaga bet, no? So yun, yung lastly, yung parang yung parang pakiramdam mo nga kasi may mga ganoong sellers yung parang
no thank you, hindi maganda yung choice of words, yung parang ipaparamdam nila sa buyers nila na utang na loob mo sa akin na bumili kayo sa akin. Oo. Eto yun. Eto yun. Etong seller na to. Ganito siya. So parang ayoko nang ganon. Kasi ang tao may choice, no? At may mga better choices tayo. Yung parang hindi pwede sa akin yung bumili ako sa'yo na alam kong malaki yung tubo mo, mahal yung item, pero pakiramdam ko pa nagkautang ako ng loob sa'yo dahil bumili ako. Ayoko ng ganon. Customer ako, kumita ka sa akin, i-treat mo ako ng tama, wag mo akong aangasan, wag mo akong gamitan ng mga words na halimbawa diretsong sasabihin na magbayad na kayo ng DP magbayad na kayo ng DP ASAP kasi hindi ako maghihintay sa inyo. Yung mga ganon. Mga ganon kasi yung litanya ng live seller live seller ng California. Na magbayad na kayo ng DP kaagad kasi hindi ako maghihintay sa inyo. Kayo pa bang hintayin namin? Ang dami-dami nyo. Yung mga ganon. So, yung mga mahilig sa bags, yung mga mahilig mag-abang sa live seller na to, advice ko sa inyo na mag-inquire kayo sa mga personal shoppers na naka-based sa Canada. Maraming Pinoy na mga personal shoppers na naka-based sa Canada na napakaganda ng service nila. Like for example, yung personal shopper na kilala ko sa Canada, ilang beses na ako bumili sa kanya, nakabili na ako ng basta marami na or 4 so marami na kasi naka-4 na ako sa kanya. Napakaganda ng service kasi kapag mag-inquire ka, after few minutes, magre-reply na. So kapag halimbawa may gusto akong item, ipahanap ko sa kanya, which is parang 2 beses nang nangyari yun na may pinahanap akong item sa kanya. Nahanap niya, and yun yung gusto ko, yung parang may choice ako sa buhay, may choice ako sa gusto kong bilhin. Ito yung gusto kong bilhin, pwedeng pakihanap. So nahanap niya, binigay niya yung presyo niya with tubo na, may kita na siya doon, maganda pa yung service, pwede akong magtanong kailan yung shipping, ilang days bago dadating sa akin na hindi ako aangasan, pagdating ng item which is alam nilang dumating na, magtatanong pa sa akin, "Sir, kumusta yung item? Dumating na ba?" O yun, yung ganun. Kasi mahal yung item na binili ko. Hindi to 1,000 lang, hindi to 2,000 lang, hindi to 3,000 lang. Mahal siya. So I deserve yung treatment naman at yung good customer service na deserve ko naman dahil customer ako, kumita ka sa akin at mahal yung item. Yun lang. So kung for sure alam nyo kasi obvious naman yung sinabi ko, yung California-based na live seller na medyo sikat naman siya kasi marami siyang followers at yung office niya sa Baguio, so parang giveaway na yon kung sino siya. Very big no. Kung bumibili kayo sa kanya, itigil nyo na yan kasi parang pakiramdam ko nagkakautang kayo ng loob sa kanya dahil bumili kayo sa kanya. Ayoko ng ganong pakiramdam, no? Maghanap kayo ng personal shoppers sa Canada kasi napakarami nila, and doon makakakuha kayo ng magandang service talaga. Kasi pagpupunta sila sa store ng Kate Spade, or pupunta sila sa store ng Coach, ng Karl Lagerfeld, Michael Kors, Lacoste, masasagot nila yung mga questions nyo ng tama. Yung parang sasabihin nila, anong gusto nyo sis, sir, ganyan-ganyan. Sa bags, sige, punta tayo sa bags. Sabihin nyo sa akin kung anong gusto nyo dito, ganyan-ganyan. If-flex ko, ganon. So, maganda talaga. Tapos pagka nandoon na sa bahay nila, mag-i-invoice ako sa'yo mamaya sis, ganyan-ganyan. So, mag-i-invoice, magbigay ng invoice, ganyan-ganyan, magbayad ka. Tapos, eto yung shipping day, ganyan-ganyan, blah blah blah, paki-wait na lang po, ganyan-ganyan. Pag ship na, nagbigay ng receipt na na-ship na, tapos nagta-track sila, tapos
maganda yung service ng mga live ng mga personal shoppers sa Canada. Kaya kung ako sa inyo, wag na kayong bumili dito sa live seller sa California na may office sa Baguio. Doon na kayo sa mga personal shopper na naka-based sa Canada. Mga Pinoy na naka-based sa Canada, mga personal shopper na naging trabaho nila maging personal shopper sa mga Pinoy na nakatira naman sa Pilipinas. So yun lang guys. Yun yung kaibahan ng personal shopper at ang personal shopper sa Canada at ang live seller na naka-based sa California. So thank you so much for watching and I hope kahit papano may nakuha naman kayong um, kaalaman dito sa video na to, and please like and subscribe. Thank you so much and have a good day.